Good news for SSS members because President Ferdinand Marcos Jr. announced that starting July, the interest rates for the Social Security System or SSS salary and calamity loans will be reduced. PTV's Kenneth Paciente has the details. Because his income was not enough, Raymond had to apply for a loan from the SSS under the salary loan program. But paying it back became a challenge for him because of its 10% interest rate. Medyo kahit papaano, medyo nabawasan ng konti yung dapat mapaamin na, no? Nabawasan ng konti para may dagdag doon sa interest na yon. That's why to ease the burden of individuals like Raymond and other SSS members, President Ferdinand R. Marcos Jr. himself announced that starting July, the interest rate for salary loans will be lowered to 8% and to 7% for calamity loans, both previously at 10%. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin ang SSS sa ilang financial institution upang pag-aralan ang pagkakaroon ng microcredit loan facility. Layunin naman ito na matugunan ang agarang pinansyal na pangangailangan ng kanilang mga miyembro. Ang mga programa ito ng SSS ay hindi lamang para sa mga manggagawang narito sa Pilipinas, kundi ang mga miyembrong nasa ibang bansa. The palace emphasized that this move by the government is meant to alleviate, even in small ways, the burdens experienced by SSS members. Ang nais po kasi ng Pangulo sa programang ito ay magkaroon po talaga ng poverty reduction. Kapag ka po nalaman natin na yung interest po ay bababa para sa mga kababayan natin na may kasalukuyang utang sa SSS, maganda pong balita yan. Para po kahit po yung kanilang kinikita o yung kanilang konting savings para maibayad, ay mababawasan yung kanilang pagbabayad sa kanilang mga utang dahil liliit po ang interest. So, yun po yung nais ng ating Pangulo. Para kahit paano, kakatulong din sa amin yun. Na nababawasan yung kaltas sa amin. Starting September, SSS will launch its expanded pension loan program for surviving spouse pensioners. Under this program, the surviving spouses of deceased pensioners can now borrow up to 150,000 pesos. Regarding the call for a wage increase, the palace has stated that this was addressed by the regional tripartite wages and productivity boards in each region, and that wage increases have already been implemented in some areas. And as the president said, this will be studied again for possible implementation next year. The palace also stressed that all stakeholders' positions must be heard regarding the legislators' push to have the wage hike bill certified as urgent by the president. Lahat ng stakeholders dapat po makausap, malaman ano po yung maaaring magandang idulot, positibo, negatibo. So lahat po ng stakeholders kailangan kausapin kung kakayanin din po ba ng mga employers at kung ano yung nararapat sa mga manggagawa. So sa ngayon po ay dapat pag-usapan lahat-lahat po yan. Pero kung ano po yung makakaya ng Pangulo sa kanyang pag-uutos, katulad ng sinabi po natin, sa mamamagitan po ng DOLE, ibibigay po natin sa mamamayan. Hindi nga lang po siguro ganon kalaki katulad ng hinihingi ng iba mga kababayan natin. But at least po, gumagawa po ang Pangulo sa abot na makakaya na maibibigay para sa taong bayan at mga manggagawa. From PTV Manila, Kenneth Paciente, Balitang Pambansa.